Isisiwalat ang katotohanan. Saksi sa DYSP. Kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP. Komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Saksi sa DYSP. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan! Weekend na, mga kapuso. Araw po ng Biyernes. Ika-20 sa buwan ng Pebrero 2026. Muli po tayo magkakasama-sama hanggang alas 10, hanggang 10 o'clock in the morning sa ating pong mga balita, sa ating pong mga talakayan. Welcome sa ating pong palatuntunang Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Makakasama po natin Super June Vicer Bantacolo, Super Lolito Suiza, at ang ating Chief Tech Bembe Bendanillo. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi sa DYSP, Junfred Calamba. Kumusta po kayo, mga kapuso? Ay, maraming salamat muna, ha? Sa mainit na pagtanggap yan po sa munisipyo ng Roxas, Palawan. Mayor Pedi Sabando, sir, at sa kanyang mga staff. Kahapon po ay nandoon ang Super Radio Palawan, ang GMA Radio Palawan, para makipag-partner, no? Para sa mas makabuluhan, malawakang pagbabalita, information dissemination, serbisyong totoo sa publiko, at syempre lalong-lalo na sa mga Roxasenyo. Looking forward. Marami silang mga aktibidad dyan, ha? Kahapon ay simula yung kanilang Pangolin Festival. Meron pa silang Kasuy Festival. At sa Mayo, yung Panalaminan Festival sa bayan ng Roxas. Good morning sa inyo dyan. Sa mga avid listeners natin, loyal, Super Radio. Mga ka-Super Radio mula po sa Barangay Tinitian hanggang doon sa kaduluduluhan, sa bayan ng Roxas. Marami tayong mga tagapakinig dyan. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapuso, ngayon po ay ikalawang araw ng investigasyon, pangangalap ng mga impormasyon na makakatulong para tukuyin yung pong may kinalaman, lalong-lalo na yung gunman dito po sa pagpaslang, pagbaril, pagpatay
kay Miss Joanna Honson Infante. Personnel ng CAAP Puerto Princesa. Pasado alas 5:26 ng hapon ay pinagbabaril na hindi pa rin po nakikilalang suspect gunman dyan po sa Bayview Road, Libis, San Pedro. Ilang metro lamang po ang layo. Naglalakad siya patungo po sa simbahan, no, ng San Pedro Parish Church. Doon siya pinaulanan ng bala. Apat na putok, mga kapuso, base doon sa kopya ng CCTV. Inilabas na rin po ng ating PNP nung SITG na nagsasagawa ng investigasyon. So siya talaga pala yung sumisigaw na yon doon sa raw video ng CCTV. Sumisigaw ng tabang, tabang. Ibig sabihin tulong, tulong. Doon sa mga taong nandoon po sa area. Alaunan, mga kapuso, nung dinala po sa pribadong ospital ay binawian po ng buhay. Marami pong naglalabasan sa social media. Marami pong mga social media investigator ngayon Mga Detective Conan. Mga kapuso. Ano po? Pero ipaubayan natin sa Philippine National Police. Mga kapuso, may binuo pong SITG, Special Investigation Task Group Infante. No? Para silang lumutas ng kasong ito. Wag naman po sanang matulad, no? Doon sa iba pang mga kaso, mga nagdaang insidente ng pagpaslang dito sa lungsod ng Puerto Princesa na hindi pa rin po nakakamit ng mga pamilya ng biktima yung hustisya, mga kapuso. Sana sa kasong ito ay meron pong mapanagot, mga kapuso, dahil sa ngayon maganda, no? Dahil may mga hawak na pong CCTV footage yung pong ating PNP doon po sa mga possible entry at exit point nitong suspect, no? Mukhang tukoy na yung brand ng motorsiklo, no, na ginamit ng suspect. Bagong-bago, June. Kakabili lang. Kakabili lang doon sa kinunan mo. Sa kinunan mo na binalik mo. Oh, doon. Doon. Sa pagpapatuloy, tapos po ngang mangyari po ito, ang dami pong mga impormasyon sa social media Diba? Ang dami pong mga marites, mga kapuso. No? At pinapupuntahan din po natin ngayon pong araw, sana magtagumpay tayo. Sana kayanin ang powers ni Master Wilmar at Master Ronald. Hingi pa tayo ng kalinawan, no? Nadadrag kasi, nalilink yung pangalan po ng manager ng CAAP Area Center 4. Itong si Manager Muhammad Naga S. Rascal. Samot-saring mga impormasyon, mga kapuso, no? So bigyan natin ng, kasi yung interview sa kanya
nauna tapos bago lumabas yung ibang mga issue daw meron dyan po sa ating paliparan sa Puerto Princesa International Airport which under supervision ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kahapon din bago magtanghali ay naglabas po ng official statement ang CAAP, no? Basahin nga natin itong pinadala ng tagapagsalita Mr. Eric Apolonio kahapon sa atin. Sabi dito, CAAP condemns shooting of airport manager in Puerto Princesa. Ito ay nilabas sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Sabi dito, the Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, strongly condemns the shooting of acting airport manager of Puerto Princesa International Airport on Wednesday, February 18, 2026. CAAP expresses grave concern over the senseless act of violence and calls on the appropriate authorities to conduct a thorough and expeditious investigation to ensure that those responsible are held accountable under the law. Our thoughts and prayers are with her and her loved ones during this critical time. We trust the law enforcement authorities will pursue this case. Justice is served. CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario. Ayon po yan kay CAAP Director General. The authorities closely coordinating with local law enforcement agencies and stands ready to extend full cooperation and support on the ongoing investigation. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Yung kooperasyon pa rin ng taong bayan ay hinihingi ng ating pong mga otoridad ng mga nagsasagawa ng investigasyon. Baka meron pa pong mga CCTV footage dyan sa palibot ng lugar na hindi po nakukuha ng ating pong mga otoridad at na-i-examine. Baka yan po'y nagtataglay, ng mga vital information doon po sa pangyayari at doon po sa suspect na gumawa nito kay Miss Infante na makipagtulungan po sa ating pong mga otoridad. Bagamat sa ating pong latest information, may POI o person of interest na sila na tinitingnan dito po sa kasong ito, mga kapuso. So lahat ng anggulo titingnan, personal man yan, work-related man yan, na masasagi ng ating pong mga investigador. Sa puntong ito, pagtiwalaan muna natin yung ating pong PNP, na gawin yung kanila pong trabaho, mga kapuso. So, sana nga lang, yung kay Attorney Abrina, di ba, may reward pa nga yun. Umabot ng magkano? Milyon yung pong ambag-ambagan doon ng ating pong mga opisyal. City government, naglabas din yung bawat kagawad natin, board member, yung Integrated Bar of the Philippines. Pero wala pa ring linaw, Although may mga nasampahan na po ng kaso, may mga
POI na inimbitahan wala pa rin pong malinaw na pagsasara ng kasong ito, mga kapuso. So sana lang itong kay Personnel Infante ay hindi rin po matulad sa mga kasong yon, ano? Mga nagdaang pagpaslang, pagpatay dito po sa Puerto Princesa. Agang-aga Maaga, maliwanag na maliwanag. Kita nyo naman, di ba, sa CCTV, mga kapuso. Oh? At patungo sa simbahan para magsimba. Ash Wednesday. Biruin mo yun, no? Yung mga tao sa simbahan, nag-aantay na lang kay Father. Oh? That time. Pero nagtaka sila, 5:30 na o lagpas na, wala pa si Father. Yun pala, yun nga, rumisponde na sila, no? Doon po sa gilid na bahagi ng simbahan. Ilang metro lang ito, nasa mga siguro wala nga 50 metros, mga kapuso. Lapit na paliko na siya dyan sa puntong yan. Pagkalagpas niya ng pulang SUV na yan, paliko na yan, diretso na simbahan. Ilang metro na lang. Yung bungad na, yung pintuan na. Dito sa kanya, madadaanan niya yung opisina ng ng parokya. Tapos simbahan na mismo. So nagkaroon ng tiyempo talaga. Nagkaroon ng magandang timing. Dahil wala ng tao halos doon sa lugar. Hindi niya lang alam, may CCTV. 2, 3. Mga kapuso, doon sa mismong apartment kung saan sa harap ng apartment nangyari yung pong pagbaril. Tapos kumaripas, no? Tumakbo doon sa kanyang pinanggalingan. Doon na po nawala, no? Pero nasundan naman dahil yung iba ay mga tindahan dyan, bahay, nakuha na po ng kopya ng CCTV. Puntahan lang natin saglit si Super Wilmar Abrea. Yan po sa paliparan ng lungsod sa ating Puerto Princesa International Airport. Half mast sila, no? At indikasyon na sa panahon ito ay nagluluksa yung pong Kaap Area Center 4 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Radyo na lang siguro. Oo. Si Super Wilmar, Channel 7. Super Wilmar. Super John Fred, magandang umaga. Dito nga tayo sa labas nitong administration building nitong Civil Aviation Authority 4B dito sa Puerto Princesa. At yun na nga, binabanggit po, naka-half mast yung bandila ng ating bansa na nandito sa harapan nitong admin building nitong Kaap Puerto Princesa, Super John Fred. Sa pagpasok natin dito sa mismong compound ng Baliparan hanggang dito sa may admin building ng Kaap. May naramdaman ka bang security check or bahagyang paghihigpit, Super Wilmar, or tulad din, usual din nung mga nakarang araw na sitwasyon? Parang usual din yung mga security na pagdaraanan natin sa June Fred sa mga nakalipas na mga araw at sa kasalukuyan na pagpasok natin dito sa compound ng Baliparan. Siyempre, pagbungad mo pa lamang doon sa gate ng entrada nitong airport, may security na kagad doon. Dati-dati naman meron din na nag-check at titingin at magtatanong kung saan ang punta natin. At nakadire-diretso na tayo rito hanggang dito sa may admin building. At dumaan din tayo sa proseso ng pagkuha sana ng pass para makapasok dito sa tanggapan sa admin building. Pumunta tayo doon ng Kaap Security and Intelligence Service. So doon na nga ng coordination natin
Sa ngayon ay hindi tayo makakuha ng panayam kay Kaap Manager dahil hindi na daw sila allowed na magbigay ng statement at meron na silang official statement na inilabas doon sa kanilang official Facebook page na Kaap 4B Super June Fred. So yun ang magiging basihan ng kanilang official statement. Okay. So, business as usual naman dyan sa ating paliparan. Pero, nandyan daw ba si Manager, Super Wilmar? Sabi ng mga taga CSIS nandito sa loob, pinuntahan nila Super June Fred. Okay. Sige. Ginagalang natin yung kanilang posisyon sa kasalukuyan. Ano? At binasa na rin naman natin yung nilabas na official statement ng Kaap sa kabuuan. Kaugnay nitong pagpaslang na ito sa kanilang kasamahan na si Miss Joanna Infante, Super Wilmar. Sige, yan Super June Fred. So yan po na, kasama ko dito si Super Ronald Cabato mula dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines dito sa Puerto Princesa. Balik po na sa inyo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron. United Homes First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Saksi sa DYSP. Alas 8:46, mga kapuso, respeto natin yung pong stand ngayon kung ayaw na munang maglabas ng pahayag, no? Nitong si Manager Muhammad Naga S. Rascal, no? At sa atin lang naman kasi maraming ang usap-usapan diba? Sa social media, no? So hindi natin alam kung saan po doon yung totoo. Kaya nais nating makuha yung kanilang panig, yung kanilang side, no? Dahil nadadrag yung kanyang pangalan, mga kapuso, at indirectly, mga kapuso, inuugnay sa trabaho ito pong pangyayaring ito kay Miss Joanna Infante, mga kapuso. So, ibang mga usapin di umano ay mayroong mga irregularidad na kasi sa kwento ng mga malalapit dito sa biktima, napaka-stricto ito pong biktima sa trabaho. Ayos siya, organized. At mukhang ayaw niya, no? Ayaw niyang i-tolerate yung pong mga irregularidad, no? Yung pong mga nababalitaan niyang, at vocal siya doon sa kanyang mga kasama, no? Doon sa kanyang mga hindi nagugustuhan. Proseso man yan, no? Mga programa or sa ilalim, no? ng kanila pong ahensya, mga kapuso. So, ito kaya, no? Ang tanong, ito kaya ang naging mitsa ng kanya pong pagkamatay, nung insidenteng pamamaril sa kanya noong pong Miyerkules ng hapon dyan sa barangay San Pedro. Yan po yung tanong, no? Yan po yung tanong ng karamihan na inaabangan natin, mga kapuso, na masasagot kaya dito po sa investigasyon, no?
magiging resulta ng investigasyon ng ating pong mga otoridad. Alas 8:49, hingi tayo ng update sa task group, Special Investigation Task Group na binuo ni City Director, mga kapuso. Dito po sa insidenteng ito, si Police Captain Brian Rayoso, siya lang yung authorized na maglabas ng impormasyon dito sa ngayon, mga kapuso. At bukod dito sa official statement, nakikipag-ugnayan din tayo ulit kay CAAP spokesperson Eric Apolonio. Kung meron bang sariling investigasyon. Kasi may mga naglalabasan, di ba? Samot-saring mga impormasyon ang nababasa natin sa social media. No? Totoo ba na may stop house dyan sa Paliparan na di umano, ay sa halip na staff yung gumamit, pamilya daw ng mataas na opisyal, ng Paliparan. Yung sinasabing meron pa yung pagpapipintura ng runway na sa halip na ang gamitin di kalidad na brand, uri ng pintura, ginamitan lang daw ng parang pampintura sa kahoy. At kung ano-ano pang mga issue, mga kapuso. Meron daw per head na sinisingil sa mga van drivers and operators diyan sa Paliparan. Totoo ba ito? Mga shuttle van na nag-pick up ng mga pasahero yan sa ating Puerto Princesa International Airport. Parang naalala ko ulit yung issue ng isang turista, ng isang bisita, na bakit kailangan pang busisiin, tanungin ng mga gwardiya ng Paliparan. Paglabas doon sa arrival area, o yung iba daw ay sinasalubong pa. Kung meron na kayong van, kung meron na kayong tour, meron na kayong agency, di kaya dahil may per person daw singilan diyan sa mga van drivers and operators. Ilan ba yung capacity ng isang van? Nasa 13, 14. Pag seating capacity talaga. Diba? Palagay mo na lang, 13. Pang 14 na yung driver. Or pang 15 na siya. 13, 14. Isang biyahe lang ng isang van. Ilang van yan sa isang araw. Mga kapuso, hindi na naman natin sinasabing kumpirmado ng nangyayari. Yan ay, kaya nga tayo humihingi sana ng kalinawan, ng kasagutan, mga kapuso. Pwede naman nilang itanggi. O pwede naman sabihin, walang ganyang nangyayari dito sa ating Paliparan. Walang mga anomalya, walang mga irregularidad, mga kapuso. Balikan natin yung pong mga updates mula sa PNP. Malinaw na ba? Mahuhuli ba? Mabibigay ba yung hustisya dito po sa pagkamatay na ito ng isa nating kababayan?
Sabi ni Perbas, mahina ang galaw ng intel ng PNP Puerto at Palawan. Naman Perbas, oh. Bigyan natin ng ilang araw pa. Huwag ka masyadong negative, Perbas. Dapat palakasin natin yung loob ng mga otoridad na nagsasagawa ng investigasyon. Maaga pa naman. Bigyan natin sila ng chance. Ha, Perbas? Relax ka lang, ha? Diyan sa Rancho Mitra. Mamaya rin, mukhang positive talaga yung buhaya, June, eh. Sabi ng barangay Siksikan, kausap natin kahapon, kaya nagpapaalala si Kap Bobby Parange, si Kapitan, dahil nakita talaga nila yung daan yung paa, yung mga bakas ng buhaya doon sa area. So, yung PCSD ba ay pumunta na sa lugar with the team ng PWRCC natin, no? Kasi yung area daanan nung pong mga residente natin na mga mangingisda diyan po sa barangay Siksikan. So, delikado, no? Kung meron pong namamahay dyan na buhaya sa lugar. Kung meron, pwede bang hulihin yan or huntingin para matanggal yung pangamba, no? Yung agam-agam ng pong mga residente dyan sa area. Di talaga sumusuko si Perbas, kay Attorney Abrina case, 5 buwan, wala pa nga. Ay tulad ng binabanggit natin, mga kapuso, ilan sa mga kabarangay natin dyan sa barangay Siksikan, natatakot at may agam-agam na ngayon na dumaan dyan sa may, anong purok nga yun? May parang pantalan-pantalan sila dyan, no? Maliit na tulay, tapos may daungan sila doon ng kanilang mga pump boat, mga bangka. Sa baba ng Golden Valley, sabi ni Kap, medyo malayo naman yung mga kabahayan. Pero yun nga, dahil daanan nila, pag sila mangingisda, dyan sila, yung take off nila, sa mga bakawan na yan, kausapin natin yung PCSD, mga kapuso. Meron na bang ginawang assessment bukod doon sa ginawang paglilibot ng mga taga-barangay noong nakarang araw? Si Ginoong Jovic Pabello, ang ating pong tagapagsalita ng PCSD, dahil ito'y nirefer din sa kanila, inireport din. Sir Jovic, magandang umaga muna. Si June Fred po ito sa GMA Palawan. Yes, June Fred, good morning sa iyo at sa nakikinig sa programa mo. Opo. Sir, mukhang yung mga residente dyan sa Golden Valley ay naalarma dahil doon sa report na may sightings ng buhaya sa lugar. Nakapagpadala na po ba yung PCSD ng team para mag-imbestiga o i-assess yung pong report na yan, yung sitwasyon dyan sa Golden Valley, sir? Yes, kasamang June Fred, kinakasa pa lang ng PCSD yung team. Inaantay pa namin yung, nag-request kasi kami sa PWRCC, sa DNR, na tapahat kami para mag-validate. At sa ngayon, inaantay pa namin yung response. Okay. So, based on noong mga nagdaang panahon, sir, may buhaya ba talaga dyan sa area na yan? Wala tayong record na may buhaya dyan, no? Pero hindi rin natin isinasantabi na lahat naman ng areas na may mangrove, no? Natural na tirahan ng buhaya, pwedeng magkaroon ng buhaya. Ngunit ito nga, kailangan natin siyang i-validate o tingnan para talagang masiguro natin kung buhaya nga yan o baka ibang hayop, no? So,
importante yung pag-validate nang sa gayon makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa ating mga residente dyan sa area. Okay. Pero yung area, suitable naman talaga yan. Pwede talaga magkameron, ano? Sir Jovic, ng buhaya dyan sa lugar. Yes, kasamang Ginsberg, pwede talaga yan basta may mangrove. No? Pwede magkaroon ng buhaya. Lalo na kung yung area maayos pa, maraming pagkain. Maraming Okay. So, magsasagawa tayo ng validation pagkatapos nun, bago pa tayo makakapag-recommend kung anong dapat gawin, pabayaan dyan, or huhulihin ba kung positive talaga na may buhaya dyan sa lugar. Ano, sir? Yes, tama yan. Kasamang Ginsberg, based dun sa validation, saka pa lang tayo makakapag. Ngunit kung yan man ay totoo, no, na meron, ang tingin ko dyan dapat natin siyang extra. Okay, kasi talagang malapit na sa syudad malapit na sa mga kabahayan, delikadong-delikado. Ano po, sir? Yes, tama ka dyan. Talagang kung yan ay totoo, no, hindi siya makakabuti sa pang-araw-araw nating gagawin sa area. May araw na ba, sir, kung kailan tayo makakapagpadala ng team? Pinakamabilis na siguro kasamang Ginsberg bukas, no? Yun na yung pinakamabilis. Kasi siyempre magpaplano pa yung team kung anong gagawin. Okay. At sana maka-action agad kami. Kung hindi bukas, sa makalawang pipilitin namin bukas na makapag-validate. Opo. Pero for the meantime, ano po yung advice natin sa community na malapit doon sa lugar o saan nakita yung di umano'y buhaya, Sir Jovic, sir? Yes, katulad ng sinabi ni Kapitan sa Facebook page niya, tayo iwasan mo ng gumala o pumunta ron sa area ng nakalubog sa tubig. Kung pwede, nakabangka tayo o gumamit ng mga tulay-tulay. Kasi mahirap talaga na hindi pa tayo sigurado. At yun yung ating mga precautionary measures na natin. Dito sa kabayanan ng Puerto Princesa, yan ay yung pinaka malapit na sighting. O doon nga pala, sa may Bukana, sa may Bangkaw-Bangkaw, ano? Sa may Jacana. Kumusta yung validation na ginawa doon, sir? Ano yun, napadpad lang talaga yung buhaya doon sa area? Malamang napadpad lang yun kung maalala mo, meron din atang nakita nung last year sa San Jose. Oo. Yung nahuli dito sa may subdivision. Oo, sir. Oo. Hindi rin natin malaman. Baka iba natin mga kababayan kaalaga rin siguro ng buhaya. No? Meron nga tayo nakita dyan sa may Tinigiban noon. Naalala ko Pero patay na siya. Maliit pa. So, yan yung mga tinitingnan pa natin bagay kung saan sila talaga nang gagaling. No? Opo. Walang eksaktong detalye kung paano sila nakarating doon sa mga lugar na yon, Sir Jovic. Yes, katulad ngayon nasa kahapon, nasa Espanyola. May report din na may nakikita ron. So, kailangan talaga ma-validate muna dahil mahirap naman na sabihin na meron agad, no? Pero kung para sa kaligtasan ng lahat, pagka ganyan, talagang wag muna tayong pupunta sa mga ganun lugar. Ayun, okay. Sir, panghuli na lang, may update na po yung si Baring kung magpapatuloy yung ating pong extraction ng buhaya sa area or may ginawa pa bang test dito sa nahuli natin na ngayon ay nasa custody ng PWRCC? Sa ngayon, kasamang Ginsberg, wala pang plano yung team na mag-extract ulit, no? Tingnan pa natin yung mga posibilidad na ito pa talaga yung buhaya o hindi. Ngunit sa dami ng populasyon ng buhaya talagang siguro kailangan pag-aralan pa ng gusto yung mga lugar na pinupuntahan nila. At nang sa gayon ay makapagbigay pa pala tayo sa mga kasamahan natin na yung mga areas na dapat hindi nila muna
Sige po. Sir Jovic, maraming salamat sa oras at pagtanggap ng aming tawag. Good morning po. Okay, good morning din. Salamat, June. Ang tagapagsalita ng PCSD, si Ginong Jovic Pabelio. Salamat po ng marami, sir. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Oras natin, alas 9:23 ng umaga. Teka lang pala, June, ano? Eto, ubusin natin dito yung mga komento ng ating mga kapuso. Saglit lang. Sabi ni Cesar Espiritu, dapat na palang mag-iingat ang sinuman. Sa malapit sa katubigan dito sa syudad dahil sa kumpirmasyon ng isang buhaya sa siksikan. Ibabalidate pa ulit ng mga taga PCSD at PWRCC yung pong report na yan, mga kapuso. Ang mahaba-haba pa yung conference ng SITG. Makikita yun ng update, no? Kaugnay ng tinatakbong investigasyon, mga kapuso, ito yung pinaka-inaabangan ng ating pong mga kababayan ngayon dahil ito yung pinakamalaking usapin pangyayari dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Itong insidente na naman ng pamamaril, pagpas lang sa isang lang kalaban-laban na individual. Babae pa man din, mga kapuso. At nung mga nagdaan, abogado, assistant election officer sa lungsod, mga kapuso, actually, dalawang abogado dito sa Puerto Princesa, Attorney Joshua, si Attorney Hermie. Okay? Yung pinakamatagal na ay yung kay Nestor Chua. At ilan pang mga insidente, mga kapuso. Sa assignment yata ni Police Colonel Tabdi ay pangalawa ito. September nangyari yung kay Attorney Joshua Abrina doon sa kanyang tahanan sa barangay San Jose. Mga kapuso doon kasi may mga CCTV man pero madilim gabi po, no? Ito, hari nawa, yung pangyayaring ito sa barangay San Pedro ay makatulong. Yung pong mga hawak na CCTV footage ng ating mga otoridad dahil maliwanag pa. Hapon, 5 p.m. pasado, nangyari yung insidente. Talagang maliwanag pa noon. Kami nagsimba doon sa katedral nung malaman natin yung balita, talagang putok pa yung araw. So, ganyan kahalaga yung CCTV, hindi lang parang sariling proteksyon, kundi sa mga ganitong klaseng krimen, makakatulong doon po sa pagtutok ng ating po mga otoridad. So, sana unti-untiin natin yung pag-i-invest sa CCTV. Nanakawan kami, naglagay na rin ako ng CCTV. Pero mukhang kulang pa, mga kapuso. Kulang pa para ma-monitor din yung iba pang anggulo. Sana kayo din
mga residente ng lungsod dahil sa sinasabi ninyo, hindi na tayo safe, no? May mga pangyayari ng ganito kahit na noon pa man, hindi lang ito yung una, pero dumadalas na kasi, mga kapuso, yung mga ganitong pangyayari sa lungsod na noon madalang bihira, no? Pero ito dumadalas na. Hindi lang sa lungsod ng Puerto Princesa, kundi sa mga munisipyo, mga kapuso, di ba? May mga ganitong insidente. So makakatulong po yung paglalagay, pag-i-invest na closed circuit television, camera, CCTV camera, mga kapuso. At least po pwede ninyong balikan, no? May recordings yan. Kung kinakailangan ng mga otoridad na mag-backtracking doon sa mga lugar adjacent sa mga pinangyarihan ng krimen or insidente man ng pagnanakaw or ano pang karahasan, may magagamit tayo, no? May aambag tayong community sa ating pong mga otoridad na silang nagsasagawa ng investigasyon, mga kapuso. Tuloy-tuloy tayo. Sabi ni Cesar Espiritu, tama po. Magandang deterrent sa krimen ang pag-invest ng CCTV sa sariling bakuran para sa proteksyon, sarili at sa komunidad. Oo. Hindi lang para sa sarili natin, sa ating sariling compound, kundi yan nga, pag mga ganyan, di ba? Mga may insidente ng krimen, makakatulong talaga. Malaking bagay, mga kapuso, sa ating mga otoridad na nagsasagawa ng investigasyon. Although hindi mo man direktang makilala through CCTV, at least meron kang pagsisimulan ng investigation through description, no? Ano bang suot ng kasi pwedeng i-enhance yung pong footage. Ano bang description, ano bang kulay ng damit or jacket, yung suot ng salarin, no? Anong sasakyan yung ginamit na getaway vehicle, yung mga ganong bagay. So pag nakuna ng video, no, ng litrato, madali pong tukuyin, mga kapuso. So dito binibigay hamon din ito doon sa ating pong mga otoridad na wag na pong madagdagan yung mga unsolved crimes sa Puerto Princesa at yung kanilang investigation skills ay ma-update, no? Para sa kalutasan ng mga ganitong klase ng kaso. Nag-aaral naman po sila, no? May mga trainings and conferences yan para madagdagan yung kanilang knowledge. Hindi na lang ma-stuck doon sa basic principles of investigation, no? So, hamon yan sa ating mga kapulisan itong mga ganitong klaseng kaso. Na malutas at maibigay po yung hustisya. Wala pa rin hindi sumasagot yung tagapagsalita ng, although nakipag-ugnayan tayo kanina, nagpaset tayo ng update sana, no? Para yung ano lang naman, yung tamang
for public consumption. Hindi naman natin pipilitin na busisiin yung tinatakbo ng investigasyon ng ating po mga otoridad. Alright, 9:49 ng umaga mga kapuso. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron, United Homes First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. This news is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Sampung minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga mga kapuso. Wala pang lumalabas na reward, ano? Wala pang nag-aalok ng reward sa sino mang makakapagsabi or makakapagturo, makakapagbigay ng vital information dito po sa Pumaslang sa isang kaap personnel sa lungsod ng Puerto Princesa. Para mapabilis, no? Yung investigasyon at yung cooperation ng ating pong mga kababayan. No? Bagamat hindi po biro yung tumayong testigo, yung tumayong saksi sa mga ganitong insidente dahil lalo na't kung ang nasa likod mga malalaking personalidad din, no? So yung pong proteksyon, yung safety ang mga saksi at possible witness, yan yung isa sa nagbibigay alinlangan, no, sa mga taong may direktang nalalamang impormasyon, no? Kung sila ba'y mapoprotektahan, bibigyan ba ng kasiguraduhan na sila'y hindi mapapahamak dahil kakatakot din talaga yan, mga kapuso. So hari naman, no? Hindi po magtagal, ito pong kasong ito ay mabigyan po ng hustisya. Yung pagkamatay ng biktimang si Joanna Hunson Infante ng Kaap, Puerto Princesa. Malapit lang yung kanyang bahay, natuntun nga po kahapon natin ng Super Radio. Nandito lang bago dumating ng garahe ng SBE, napapagitan ng ginagawang mga condo units dito sa may Factor Road, mga kapuso, yung lusot ng BM, then diretso ng Solid Road, yan. Tapos kaya naman siya, yung parokya niya ay San Pedro, doon siya magsisimba noong pong Miyerkules, Ash Wednesday. Doon pa siya na-timingan, ano? Nito pong gunman para patayin, para pagbabarilin, mga kapuso. Maraming salamat sa ngalan po ni Super June Vicer Bantacolo, Super Bembe Bendanillo at Super Lulito Suiza. Ito po ang programang Saksi sa DYSP. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong kapuso, June Fred Calamba. Hanggang sa Lunes pong muli. Magandang araw sa inyong lahat. Happy weekend. Labanan ng fake news, dapat totoo.